hackles crossed on the Irish Brown Red. So nung pinagsama ng mga Amerikano ang Irish Brown Red at saka ang kanilang mga white hackles, lumabas na ang popular na mga hatch. At pag hatch ang pinag-usapan, marami yan. Yung mga all-time hatches na andyan ang mga McLeans ninyo, na andyan ang inyong mga Blue Faces, yung mga Hailey Matthews ninyo, yung mga Billy Rubble ninyo, yung mga Doc Robinson ninyo. Those are the old types of hatches, no? So yung mga bago namang hatches, na andyan na yung Gilmores, na andyan na yung mga Gavilans, na andyan na yung mga Melsins hatches ninyo. So pagdating sa hatch mga kasabong, marami kayong pagpipilian. Ano naman physical attributes ng mga hatches? So normally they are reds, no? Some of them come spangled, no? They are, majority of them, dark-legged. Yung mga yellow-legged hatches, though, those are the ones that are yellow-legged, but they are a cross between your dark-legged hatches and the Boston Fowl. Okay, so ano ang meron ng mga hatches ninyo? So mga kasabong, pag may hatches kayo, normally, ang mga crosses ninyo, maganda ang pangangatawan at mga buto. Yan ang isa sa napansin ko kagad. Pagka may hatch ang inyong mga crosses, maganda ang pangangatawan kahit bata pa sila at maganda ang kanilang mga buto. And then, they are a little bit earlier maturing than most fowls, no? So ito yung isa sa kahalagaan ng mga hatch fowls. And, in my experience naman, pagdating sa laban, okay, ang mga may dugo ng hatches, mga kasabong, they will travel. Anong ibig sabihin mo, attorney? Ibig sabihin, kahit isakay ninyo ang manok ninyo sa barko o eroplano, magkaroon man yan ng delay, pagdating sa patutunguhan ng mga manok na may dugo ng hatch, hindi basta-basta bumabagsak ang pangangatawan, hindi basta-basta nawawala sa kondisyon. In contrast naman mga kasabong, kung puro light fall ang kinocross ninyo, usually nagkakaproblema tayo pag itinatravel sila na malayo kasi pagdating nila kung saan sila lalaban, medyo bumagsak na ang kanilang katawan at nawala na sila sa kondisyon. And then, dyan pumapasok yung tinatawag ng mga Amerikano nga kanina, kagaya na sasabihin ko na game fowls will travel kasi matapang nga sila at kaya pag itinravel nyo sila, hindi sila basta-basta nawawala sa kondisyon. And they are not what you call fine weather fowls. Anong ibig sabihin yan mga kasabong? Yung mga hatches ninyo, pag ang cross nyo may hatches, kahit maulan o sobrang init ang inyong lugar na pinaglalabanan, hindi rin sila basta-basta nawawala sa kondisyon at pagdating sa oras ng laban, maganda ang ipakikita nila sa inyo.